Naisip mo na ba na baka yung lahat ng itinuro sa atin mula pagkabata tungkol sa paggawa ng mabuti para maligtas, isang napakalaking maling akala? Oo, at madalas nakakagulat yan kapag una mong nabasa mismo sa mga orihinal na kasulatan. Tama. Kumusta? At simulan na natin ang ating malalimang pagsusuri ngayon. Para sa'yo ito, ikaw na laging uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga pagkakataong biglang liliwanag ang isip mo nang hindi ka naman nalulunod sa sobrang daming impormasyon. At ang misyon natin ngayon ay himayin ng mabuti ang mga malalalim na teksto na nakasentro sa kaligtasang banal. Eksakto! Gusto natong unawain kung paano at bakit nga ba inililigtas ng Diyos ang tao. At lilinawin ko lang, gagawin natin ito batay lamang sa otoridad ng mga banal na kasulatan, yung galing mismo sa mga turo ng mga propeta at apostol. Bale, isasantabi muna natin yung mga modernong tradisyon ng tao na madalas nagpapalabo sa katotohanan. Oo, iiwan natin yon sa labas ng pintuan. Okay, himayin natin ito. Kasi sa tingin ko, ang pinakaugat ng usapang ito, at marahil ang pinakamahirap lunukin para sa atin ngayon, yung turo tungkol sa ganap na kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Totoo yan, kasi kapag tiningnan natin ang mga sanggunian, lalo na yung mga malalalim na sulat ni Apostol Pablo, ang kaligtasan ay eksklusibong proyekto ng Diyos. Walang hatian ng trabaho? Wala. Walang konsepto na kalahati sa Diyos tapos kalahati sa tao. Ang ipinapakita ng mga teksto ay isang universo na tumatakbo ng eksakto ayon sa kanyang sariling kalooban. Na siya lang ang taning tagapagligtas ng lahat. Mismo, napakalinaw ng argumento ng apostol. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kagustuhan o paninindigan ng tao. Hindi ito nakadepende sa pagtakbo natin o anumang ambag natin, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa. Teka, bigyan natin ng halimbawa ang nakikinig para mas malinaw. Yung nangyari kay Faraon sa Ehipto, 'di ba? Magandang halimbawa yan. Sa karaniwang pandinig, iisipin natin na ang katigasan ng ulo ni Faraon ay isang malayang desisyon. Na parang sinira niya yung plano ng Diyos. Oo, pero ang mismong teksto ang nagsasabi na ang pagtigas ng puso ni Faraon ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Pinahintulutan at aktibong ginamit iyon ng lumikha para lumikha ng isang sitwasyon kung saan mas lalong maipapakita ang kanyang biyaya at lakas. Teka lang ha. Kung ganito pala, nahawak ng Diyos ang manibela kahit sa mga taong lumalaban sa Kanya, bakit pa niya pinapayagan ng kasamaan at kasalanan? Siguradong iyan ang agad itatanong ng sinumang nakikinig sa atin ngayon. Ang nakakabigani rito ay kung paano ginamit ang mismong salitang kasalanan sa orihinal na wika. Tingnan natin ang makasaysayang konteksto mula sa aklat ng mga hukom. Yung tukol sa mga mandirigma. Oo, yung 700 piling mandirigmang kaliwete. Nakasulat doon na kayang-kaya nilang bumato gamit ang tirador sa isang hibla ng buhok at hindi sila nagkakasala. So, hindi nagkakasala, ibig sabihin... Ibig sabihin, hindi sumasablay o hindi nagmimintis. Ang mismong kahulugan ng asalanan sa orihinal na wika ay simpleng pagkakabigo, missing the mark. Napakalalim nun. Bakit kaya isinama ng Diyos ang pagkakabigo sa plano niya? Pinahintulutan ito bilang isang madilim na background. Isipin mo na lang ang isang pintor. Kailangan niya ng madilim na anino sa kanyang canvas para mas magningning at umangat yung liwanag. Kaya kung walang naranasang dilim at pagkakabigo, walang pagkakataon ng Diyos na maipakita yung pinakamalalim na bahagi ng pag-ibig niya. Eksakto. Hindi ito aksidente. Bahagi ito ng disenyo upang sa huli ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya pala, palpak tayo kapag sinusubukan nating iligtas ang ating sarili. Kasi nakadisenyo tayong mangailangan ng tagapagligtas na nagdadala sa atin sa pangalawang malaking bahagi ng teksto, ang pagkabigo ng batas at ng sariling gawa. Dahil anumang gawin nating mabuti, hindi sapat yan para mabayaran ang kaligtasan. Isipin mo na lang, ikaw na nakikinig, na may utang kang 1 bilyong piso. Tapos lalapit ka sa nagpapautang at magbabayad ka ng 3 pirasong baryang nahanap mo sa kalsada. Sabay sabing, bayad na tayo ha, naging mabuti akong tao. Nakakatawa, di ba? Pero ganyan mismo ang pagsubok nating makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, walang katuturan.
Pero bakit pa ibinigay ang batas mula sa bundok ng Sinai kung hindi naman pala ito kaya sundin? Ipapaliwalag yan ng pananaw ni Apostol Pablo. Ang batas ay hindi kailanman ibinigay para iligtas ang tao. Ang trabaho ng batas ay maging isang salamin. Para makita mo yung dumi mo. Mismo, kapag tumingin ka sa salamin at nakita mong madumi ang mukha mo, hindi mo ipinangkukuskus ang salamin para linisin ito. Ipinapakita lang nito yung dumi. Ibinigay ang batas para patunayan ang kakulangan natin. May magandang linya sa teksto tungkol dyan. Sinasabi na sa kanya na gumagawa ang sahod ay hindi itinuturing na pabor kundi isang utang. Totoo yun. Kapag nagtrabaho ka buong buwan, utang ng boss mo yung sweldo mo, hindi yan biyaya. Pero idinagdag din doon na sa kanya na hindi gumagawa, subalit sumasampalataya, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Diyan pumapasok ang katuruan na ang kaligtasan ay ibinibigay ng walang bayad. Wala tayong anumang may pagmamalaking gawa. Dito na magiging sobrang kawili-wili. Kasi kung hindi natin kayang bayaran, paano ito nabayaran? Papasok na tayo ngayon sa nag-iisang paraan ng katubusan, ang krus sa Kalbaryo. Nating marinig kumpara sa orihinal na turo. Madalas sinasabing namatay siya bilang kapalit natin. Yung tinatawag na substitution. Oo, pero mas malalim sa mga apostolikong sulat yung konsepto ng pagkakapaloob o inclusion. Namatay siya para sa atin dahil nakapaloob tayo sa Kanya. Balikan natin saglit kung paano ba tayo naging makasalanan sa simula pa lang. Ayon sa teksto, nahulog ang buong sangkatauhan dahil nakapaloob tayo sa unang Adan nang siya ay magkasala. Tama, kahit wala pa tayo noon. Kaya sa eksaktong parehong prinsipyo, tayo rin ay kasamang binibigyang buhay dahil nakapaloob tayo sa huling Adan na si Kristo. At bakit kay lamang sa krus siya mamatay? Bakit hindi sa pamamagitan ng pagbato na siyang karaniwang parusa noon sa mga lumalapastangan? Ayon sa batas sa kasulatan sinumpa ang bawat nakabitin sa puno. Napakahalaga niyan. Ang paraan ng pagpapako sa krus ay may dalang napakalalim na espiritual na bigat. Sumisimbolo ito ng direktang pagtalikod mula sa banal na Diyos. Oo, upang siya na walang kasalanan ay ganap na maging kasalanan para sa atin, kinailangan niyang danasin ang pinakamatinding sumpa. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo ang resulta niyan. Ito ang naging paraan upang ang kasalanan ay mabago o matransmute patungo sa katuwiran. Ganap ng tapos ang issue ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero dyan din nagkakaroon ng malaking kalituhan, di ba? Sa pagitan ng simpleng pagpapatawad at ng tinatawag na pagharing ganap. Oo nga. Kasi kadalasan iniisip nating ang kaligtasan ay simpleng pagpapatawad o pardon lang. Ngunit ayon sa mga kasulatan, ang pagpapatawad ay may limitasyon. Maihahalin tulad ito sa pagbibigay ng hari ng espesyal na pagpapatawad. Nakadepende ito sa pag-uugali mo pagkatapos. May kondisyon kumbaga. Tama, provinsyonaryo lang ito at maali pang bawiin. Pamilyar yan sa talinghaga tungkol sa may utang na 10,000 talento. Di ba? Pinatawad siya ng hari sa napakalaking utang niya. Ligtas na sana siya. Pero nang hindi siya nagpakita ng awa sa kapwa niya na may maliit na utang sa kanya, nagalit ang hari. At binawi ang pagpapatawad na ibinigay sa kanya. Eksakto. Kaya kung ang kaligtasan natin ay nakaangkla lang sa simpleng pagpapatawad, mamumuhay tayong lahat sa takot na baka anumang oras ay bawiin ito kapag nagmintis ulit tayo. Diyan nagiging mahalaga yung pag-aaring ganap o justification. Iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan. Ang pag-aaring ganap ay ganap na magkaiba sa pardon. Ito ay parang hatol ng isang kataas-taasang hukom. Na nagdedeklarang malakang sala. Inosente ka at idedepensa ka pa niya laban sa anumang paratang. Ang deklarasyong ito ay absolute, pinal at hindi pwedeng bawiin kailanman. Kasi hindi ito nakabase sa gawa natin, kundi sa natapos na sakripisyo ni Kristo. At napakahalaga nito para sa iyo. Inaalis nito yung pabigat ng pamumuhay sa takot na baka bawiin ng Diyos ang pabor niya. Idiniklarang matuwid ka ng walang bayad. At dahil dyan, pwede na tayong pumunta sa koneksyon ng pag-aaring ganap at pakikipagkasundo. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang pag-aaring ganap ay ang pag-alis ng hatol, pero yung pakikipagkasundo o conciliation ay ang pagbabalik ng mainit na relasyon. Dito madalas nagkakamali ang marami.
Iniisip natin na tayo ang dapat lumapit at magmakaawa sa Diyos para makipagkasundo siya sa atin. Na tayo ang kailangang umamo sa Kanya. Pero napakalalim ng sinasabi sa mga apostolikong sulat. Ang Diyos ay na kay Kristo. Pinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Baligtad pala. Oo, inisyatiba ito na mula sa isang panig lang. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi na niya tinitignan ang mga atraso mo at siya pa ang nakikiusap sa sangkatauhan na tanggapin ang kapayapaang ito. Para bang sinasabi ng lumikha na wala na akong galit, nakipagkasundo na ako sa inyo? Tanggapin niyo na lang ito. Mismo, at kapag tinanggap ng tao, kapag tinanggap mo itong katotohanan ito, at binitawan mo na ang poot o pag-aalinlangan mo, saka lamang nagkakaroon ng tunay at ganap na pagkakasundo o mutual reconciliation. Ang dami natin na himay na mabigat na konsepto ngayon. Ibubuod ko ito para sa'yo. Ang iyong kaligtasan ay hindi isang utang na kailangan mong bayaran ng mabubuting gawa. Hindi rin ito simpleng agpapatawad na pwedeng bawiin kapag nagkamali ka ulit. Kundi isang ganap na pag-aring ganap na garantisado ng iisang soberanong Diyos sa pamamagitan ng krus sa Kalbaryo. Nakipagkasundo na siya sa'yo, hinihintay na lang niya ang pagtugon mo. Bago tayo maghiwalay, may iiwan ng tanong ang ating kasama para mapag-isipan mo. Ginamit ng Diyos ang pinakamadilim na kasalanan, ang mismong pagpatay sa kanyang anak sa krus upang maging pinakadakilang sandata para sa ating kaligtasan. Kung kaya niyang baguhin ang pinakamasamang trahedyang iyon upang magdala ng universal na biyaya at katuwiran, paano nito mababago ang pananaw mo sa mga pinakamalalim na pagkakamali, kabiguan at madidilim na yugto sa sarili mong buhay ngayon? Isang malalim na kaisipan yan na dadalhin natin pagkatapos ng usapang ito. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming malalimang pagsusuri hanggang sa muli at patuloy mong uhawin ang iyong isip sa mga katotohanang nagpapalaya.